Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jimmy. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay karanasan namin ng kapatid ko. Tubong tagig po kami ng kapatid ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Enzo. Nung una, isa kaming buong pamilya, Sir Seth. 10 taon ang tanda ko kay Enzo. Pero noong makapagtapos na ako ng kolehiyo, napag-alaman namin na matagal na palang itinago ng aking ama na meron siyang ikalawang pamilya sa lugar sa Visayas. Taga doon si tatay. Paikot-ikot lamang siya doon. Mas bata umano ng konti kay Enzo ang kapatid namin sa labas. Sa madaling salita ay nagkagulo ang pamilya namin noon. Hindi naging in good terms si nanay at tatay. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon ay nagkaroon ng malubhang sakit ang aking ama na hindi rin ikinatagal ng buhay niya. Dahil sa may trabaho na ako nito, ako nang nagsilbing padre de pamilya o masasabing taga-tustos sa amin. Ang nanay ko ay naging pabaya na sa amin noon. Madalas umuuwi ng probinsya nila sa Ilocos na sa tingin ko may kinakasama na rin itong ibang lalaki. Hindi ko naman sa sinisiraan ng lugar ng Taguig. Kahit saan namang syudad, Sir Seth, ay may mga parte talaga na masasabi natin na lugar na patapon, kung saan lungganan ng mga taong masasamaang loob, mga kung saan may bawal na gamot, mga pariwara at kung ano pa. Isa kasi ang lugar na kinagisnan namin noon sa lugar na yon. Though ako kasi lumaki na maganda pa ang koneksyon naming magpamilya, kaya naiwas talaga ako ng mga magulang ko sa kung anumang hindi magandang impluwensya na meron sa lugar namin. Pero itong si Enzo na kapatid ko ay naging pariwara po talaga. Pabalik-balik ng eskwelahan, nasasama sa rambulan, sa barkada na laging nagkakating, sa mga nakawano kung ano pa. Buong akala ko kasi noong una ay okay lamang siya. Wala kaming kaalam-alam sa pinagagagawa niya kasi madalas akong nasa trabaho. Kapag naman umuwi ako ng bahay ay nandun lamang siya. Malinis ang bahay. Magalang din po ito sa akin, Sir Seth. Yun pala, may kinikimkim na itong kung ano. Hanggang sa isang araw, pagka-uwi ko ay nakita kong takot na takot ang kapatid ko. Humihingi ito ng tulong sa akin. Sabi niya, may banta o mano sa buhay niya. Hindi ko na pahahabain ang side ni Enzo. Sabihin na lamang nating nasangkot siya sa isang gulo. Tapos ay siya din ang tumiklo sa mga kasama niya gawa ng nakokonsensya siya noon. Yan noong mga panahon na yun ay para bang nakakatanggap siya ng mga threat. Dahil sa alam ko ang kalakaran sa lugar namin ay minabuti kong itago muna si Enzo. Pero dahil sa pati ako at ang trabaho ko ay nadamay na, sinubukan kong kontakin ang aking ina pero mukhang wala na rin kaming aasahan noon. Kaya ginawa ko na lamang, Sir Seth. Nag-file ako ng leave na hindi naman pahirapan sa trabaho ko. At bahala na sa kung bahala dahil sigurado akong seryoso ang panganib sa buhay naming magkapatid noon. Inuwi ko si Enzo sa may Visayas, sa lugar ng aking ama kung nasa ng isa pa niyang pamilya. Sa mga magtatanong kung bakit ay noong namatay po si tatay, may kapiraso kaming lupang namana doon sa side niya. At ang mga nakatira malapit doon kahit papano ay naging kasama ko na rin sa paglaki dahil nagagaway din sila sa lugar namin sa lungsod. Wala pang roro noon, talagang malaking barko lamang. Matapos namin makarating doon ay sumakay pa kami ng tricycle. Nangapa-ngapa pa ako dahil wala talaga akong kaalam-alam sa lugar na yon.
Hindi ako fluent sa salitang Higiligay noon pero kahit papano nakakaintindi ako. Pero kahit ganun ay natuntun namin ang lugar na ito. Halos 1 oras ang biyahe ng tricycle. Doon lamang kami hinatin ng tricycle driver sa Bukana. Ang sabi ay lakarin na lamang daw namin yon. Maaga pa naman. Saktong 10:00 kasi dumating ang barko sa Pantalan. Kaya tanghaling tapat kami nang makarating doon sa may lugar nila tatay. Doon sa Bukana ay makikita mo agad ang isang upuan sa ilalim ng puno. Merong mga tambay doon na siguro 3 o 4 nun. Tumayo ang 2 sa kanila nang makitang paparating kami. Dali-daling lumapit. Nung una ay hindi ko namukhaan ang mga yon, Sir Seth, pero noong huli ay napansin ko na ang isa dito ay tiyuhin ko. Madalas itong napapadaan sa bahay namin sa Taguig. Patakbo itong palapit pero ang ipinagtataka ko ay yung biglang pagmamadali ng tricycle driver na humarurot matapos makitang palapit ang tiyuhin ko na ito. Matapos makapagmano at makapagkamustahan kay Tio Roberto, sakay ng kanyang motor, dinala niya kami doon sa lugar. Ayon kay Tio Roberto, lahat ng mga nakatira doon ay kung hindi asawa ay mga kamag-anak namin. Gusto ko sanang itanong ang tungkol sa kapatid ko sa labas at ang nanay niya pero hindi na ako naglakas loob pa. Ni hindi nabanggit ng tiyuhin ko ang patungkol sa kanila. Siguro baka lang din sa paggalang sa amin kako. Dumating kami sa barangay na ito. Konting background lang. Hindi ganun ka magkakadikit ang bahay pero syempre magkakakitaan. Kung nasa kalsada ka, ang kanang parte ay sa likod ng mga bahay. Gubat na. Pero tanaw mo yung bukirin. Sa kabila naman ay sapa at sa dulo ay mga may kabahayan pa na ako konti pero hindi na parte ng sitio na yon. Doon naman ay may mga balsa at bangka papunta at may sarili din silang kalsada papunta sa main road. Sa dulo ng barangay ay kapunuan at sapa na rin. Kumbaga walang bahay pero mapapansin mo na merong malaking kalbong lote doon na may mga bato na ayon kay Tio Roberto, tambayan nila kapag may mga inuman at kasiyahan. Napapansin ko noon na lahat ng mga taga roon, bata, matanda, titig na titig sa amin ni Enzo. Pero kapag nililingon naman namin ang mga ito, magtataka ka dahil bigla silang iiwas ng tingin at yuyuko. Pero syempre given na yan sa kadahilan ng bagong mukha kami sa lugar eh. Ang nagulat naming Tio Roberto ay hindi inaasahan ang pagdating namin sa baryo nila. Dinala niya kami sa bahay nila na bahay pa ng lolo at lola naming namayapa noon. Pagkapasok pa lamang namin sa bahay na ito, napansin ko kaagad at ni Enzo ang biglang pagiging abala ng mga tao sa labas. Para bang tumagsa at dumami ang nasa kalsada. Tapos ay papunta sila sa mga gilid-gilid ng bahay. At base sa kapatid ko na malapit sa bintana noong nasa loob kami ng bahay ni Tio, may nililigpit umano ang mga ito. Kinuwento ko naman kay Tio Roberto ang nangyari at naiintindihan naman niya umano ang karanasan namin na yon. Pero ang sabi nila, wala daw silang lugar na matutuluyan namin. Nagtanong ako kung nasaan ang lupang ipinangalan ng aking yumaong ama. Dito ay parang nakita ko na lumiwanag ang mga mata ni Tio Roberto. At ang sabi nito, nasa may kabilang parte umano ng sapa ang lupang yon. Meron dong bahay. Ang ine-expect ko nga, Sir Seth, sabihin niya na naroroon ang pangalawang pamilya ni tatay pero wala. Sakay ng balsa, tinawid namin ng mahigit sa 10 minuto ang lawa. May dala na ring buhay na manok si Tio Roberto noon. Kami na umano ang bahala kung paanong katay ang gagawin namin.
Ang bahay doon ayon kay Tiyo ay pinasadya ng aking ama para sa pangalawang pamilya niya. Doon na ito nabanggit sa wakas pero umalis nga din umano ang mga ito nang pumanaw si tatay. Dahil sa wala na umano silang karapatan doon. At magmula noon ay sila Tiyo na ang nangangalaga nito. Bukod pa sa manok ay nag-iwan ng itak at patalim si Tiyo para gagamitin namin. Bahala na umano kaming mangahoy sa tabi ng sapa. Nagpahinga muna kami dahil sa pagod ay nakatulog na kami noon. 3:00 ng hapon, nagising ako. Si Enzo tulog pa. Matapos malinisan ang mga natenggang mga plato at kawali sa loob ng bahay, nangahoy na ako. Pansin ko na likod na yung bahay na yun ng barangay na sinasakupan ng lawang ito. Pagkatapos mangahoy ay lumabas ako doon sa may bakod kung saan papunta sa maliit na kalsada. Gusto ko sanang maghanap ng tindahan dahil naaalala ko na wala kaming bigas. Pagkarating ko doon, pansin na agad ang tinginan ng mga tao sa akin. Siguro dahil sa bagong mukha o ano. Kinapalan ko na lamang ang mukha ko na magtanong kung saan ang tindahan. Tinuro naman nila ito. Yun nga lang ayon sa matandang tindera ay wala daw silang tindang bigas. Kaya naman naglakad na ako pabalik. Nang papasok na ulit ako ng bukana, hinabulan ako ng titig ng isang babae na tinawag ako. Kung kaano-ano ko daw yung mga naghatid sa amin doon sa may bahay. Sabi ko naman, tiyuhin ko. Nagtanong pa kung taga saan kami o bakit kami naroroon. Sinagot ko naman sa abot na makakaya ko. Napansin ko lamang din na habang nagsasalita ako ay tinititigan nila ako mula ulo hanggang paa. At pagkatapos kong sumagot ay narinig ko na nagbulungan sila sa lengguwahe nila. Gaya ng sabi ko kahit papano, maalam ako sa mga salita. At hindi ko man naintindihan ang buong pagsasalita nila pero ang mga katagang kahit papano ay pumasok sa isip ko. Mga normal na tao umano kami. Dahil wala akong maling reaksyon sa pagbubuntis niya. Pero hindi ko naman din binigyan ng linaw at ayaw kong isipin nilang nakakaintindi kami ng hiligay noon. At lalo na baka din mali ang pagkakaintindi ko, di ba? Pagkabalik ko ay gising na rin si Enzo. Sabi ko sa kanya ay gamitin ang isa pang balsa doon sa may gilid para humiram ng bigas kay Tio Roberto. Parehas kasi kami ni Enzo na hindi kumpleto ang pagkain namin kapag walang kanin. Bale yun na nga. Ginilitan ko na yung manok. Sanay na rin naman ako, Sir Sat, dahil sa trabaho ko na may mga oras na kailangan naming mag-immersion sa mga lugar. Kaya naman sanay na ako sa gawain ganito. Habang tinitingnan ko ang kabilang baryo kung nasaan sila Tio Roberto, napapansin ko na medyo abala ata sila. May mga usok akong napapansin sa dulo ng baryong yon. Mukhang may handaan kako. Makalipas lamang ang kalahating oras ay bumalik na si Enzo. Kakamot-kamot ulo ito. Sabi ko sa kanya kung ano ang problema nun. Ayon dito sa kapatid ko, Sir Seth. Nung dumating umano siya sa baryo, takang-taka siya kasi nga may parang handaan at halos lahat ng tao ay naroroon sa likod. Sinubukan niyang hanapin si Tio Roberto pero wala ito sa bahay. Siguro may nakakita sa kanya gawa ng noong papunta na siya sa dulo para hanapin ang tiyo. Sinalubong siya nito na walang pantaas na damit. Para umano itong pawis na pawis at ang sama ng titig niya kay Enzo. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan at diretsyahan umanong sinabi nito na nakakaistorbo daw si Enzo sa kanya. Siyempre ay humingi ng paumanhin ng kapatid ko at sinabi nito na makikiram ng bigas. Nagalit daw si Tio at sinabi sa kanya na uli-uli, huwag hihingi ng alanganing oras sa hapon. Sa kadahilan ng masama sa paniniwala yung
hihingi ng bigas ng hapon. Basta ganon. Hindi na pinilit ni Enzo si Tio Roberto at ang ginawa na lamang nitong kapatid ko ay nagpaalam. Dire-diretso namang bumalik si Tio sa likod. At dahil kahit papano ay kita ito o tanaw ni Enzo, napansin niyang ang lahat ng kalalakihan ay walang pantaas at talagang kumikinang sa langis sa mga katawan ng mga ito. Napansin niya na rin na ang usok ay nanggagaling sa mga apoy na may mga bato sa paligid. May mga kawang nakataob sa gilid pero hindi ito naipatong sa apoyan. Kaya ang tingin ng kapatid ko ay talagang may handaan nun. Biniro ko pa siya na bakit hindi kami imbitado pero pabiro nitong sinabi na wag na dahil parang ang baho daw ng paligid sa baryo. Amoy dumi ng manok, parang palengke na malansa. Kahit na walang bigas ay naghanap na lamang ako ng pwedeng maging substitute. May nakalkal akong kamote. Yun na lang. Dinagdagan ko na lang yung sabaw ng manok kahit na adobo ito. Saka ako naglaga ng kamote nun. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakita namin si Tio Roberto. Sakay ng balsa papunta sa amin. Madilim na noon pero wala man lamang dalang ilawan. Nakangiti na ito. Humingi ito ng tawad kay Enzo dahil sa pagsusuplado. Wala daw siyang dalang bigas dahil papagalitan talaga siya ng asawa pero inimbitan niya kami sa kainan nilang magkabarangay. Salo-salo umano yon. Kung gusto namin ay doon kami. May kanin na luto na. Dala nang siguro sanay talaga kaming may kanin. Pumayag naman kami. Si Enzo ay palatanong kung bakit daw malangis sila. Bakit daw kailangan walang pantaas. Walang lingon-lingon si Tio na sinagot ito habang nakasakay kami sa may balsa. Ayon dito ay nakaugalian na umano nila yon. Tribo sila. Kung hindi umano na ikikwento ng aking ama ay namuhay silang mga katutubo. Na hindi halata, Sir Sat, kasi mga tisoy po ang mga ito. Pagkatapos noon hanggang makarating kami sa kabilang ibayo, ay wala nang imik si Tio Roberto. Kahit na patuloy na maingay si Enzo. Nang makarating, pinagtanggal kami ng tiyo ng pantaas at pinahiran ng langis nun. Amoy niyog ito na may pagkaamoy ng tabako. Ilang minuto pa lamang ang langis na yun sa katawan namin, Sir Sat, ay hindi na ako mapakali kasi nanghihigpit ang balat namin na nangangate. Tapos para kaming nanginginig na nilalamig kahit na napakainit sa pakiramdam. Ang sabi sa amin ay kahit papano, dapat ay maranasan namin ang mga nakaugalian ng tribo nila kahit ganung gabi lang. Nang makarating kami sa kainan, kung gaano kami tinitigan ng mga tao noong parating pa lamang kami, ay siya namang hindi nila pagpansin sa amin na may kanya-kanya silang buhay, na para bang kasama na kami sa tribo na yon. Binulungan kami ng tiyuhin namin na ang pagkaing dapat na kunin ay ang mga nasa kaldero lamang na maliliit. Yung mga hiwana, yung mga nasa malalaking kawali at kaldero na may mga malalaking buto. Huwag kaming kumuha doon. Espesyal na luto lamang umano yon para sa mga matagal na sa tribo. Hindi yun luto ng buo. Wala akong ka-idea noon, Sir Seth. Talagang sabi ko pa, ang cool. Hindi ko alam na may ganito palang maliit na tribo sa lugar, na may ganito palang grupo. Pero gaya ng sinabi ni Tio ay kinain namin ng mga pwede. Napakasarap. Naawa ako dun sa adobong manok na naiwan sa kabilang ng sapa dahil hindi na namin mapapansin yon. Nakailan kami. Nagkakasiya ng lahat. Maya-maya pa, umalis si Enzo para kumuha ulit ng pagkain. Bumalik din ito.
tumabi sa akin. Noong mga panahon na yun ay katabi namin yung asawa ni Tio Roberto. Gawa ng ang tiyuhin namin ay nakikipagsalamuha doon sa matatanda. Hinahayaan naman kami nito. Hanggang sa walang ano-ano. Naramdaman ko na sumiksik sa akin si Enzo. Sabi niya ay nasusuka umano siya. Tinanong ko kung bakit. Samahan ko daw siya saglit sa palikuran nila Tio Roberto. Nagpaalam naman kami nun. Pagdating sa palikuran, agad-agad na sumuka ng sumuka si Enzo. Yung palikuran ay ang nasa bahay ni Tio Roberto nun. Tinanong ko kung anong problema at nang may masmasan, sabi niya sa akin, balik na daw kami sa kabilang sapa. Tinanong ko siya ulit kung bakit. Meron siyang dinampot sa bulsa niya. Durug-durug na mga karne na may buto. Nandiri pa ako nang ipasa niya yun sa palad ko. At ang sabi niya, na-curious umano siya doon sa mga laman ng kalderong ayaw ipakain sa amin. Kaya nung walang nagbabantay na mata ay dali-dali siyang sumandok. Tinikman niya. Masarap naman umano ang pagkakaluto. Sabaw pa lang parang luto umano ni tatay na maasim-asim na may langka. Nginat-ngat niya pa umano yung parang maliit na buto na may laman na maihahambing mo sa paa ng manok. Pero nang may malapad na manipis siyang nakagat na parang ostya umano na hindi madurog-durog nun. Dinura niya yun sa palad niya. Takang-taka pa siya noong una, Sir Seth, pero nang medyo pamilyar na sa kanya ang itsura ng matigas na yon. Niluwa niya na ng buo ang hinunguya niya. At nang makita nga niya yon ay tinago niya ito sa bulsa niya. Kasama pa ng natirang na sandok niya noon. Hindi ko alam kung paano sisimulan pero maski ako ay halos masuka sa mga durog na buto ng daliri at kuko ng tao na siyang nanguya ni Enzo. Gusto ko itong itapon o bitawan pero dahil sanay akong kumalma, naisip ko na baka makita ito at malata. Matagal pa namin itong tinitigang magkapatid gamit lamang ang lighter ni Enzo. Oo, kuko at mga buto-buto yun na alam kong daliri, Sir Seth. Itinapon namin ito sa butas ng palikuran. Hindi din naman kami pwedeng mawala na lang bigla kaya kahit na mamawis ay bumalik talaga kami sa kainan na yon. Dala ng kuryosidad, gusto ko ding silipin man lamang ang laman ng kaldero. Nakikita ko sa mukha ni Enzo na bagsak na ang mga mata niya. Na alam mong parang magkakasakit. Maya-maya pa ay nagpaalam si Tio Roberto na aalis saglit. May hahatid lamang umano. Nung wala na siya ay naglakas loob ako na lumapit sa kaldero. At ayun na nga, Sir Seth. Sa maniwala man kayo o sa hindi, napansin ko yung ibang mga tadtad na karne. May mga balat na mahahalata mong siko. May hiwalay na daliri sa paa. At ang hindi ko makakalimutan sa lahat na siyang rason para bitawan ko yung sandok at ibalik sa kaldero ay yung tapyas ng tenga. Muli akong tumingin sa mga naroroon. Parang normal lamang na kasiyahan at hindi na talaga ako napapansin ng kahit sino sa kanila. Kaya naman bumalik na ako sa mesa namin. Inunti-unti ko na lamang yung natira kong pagkain. Yung sigurado ako na mga lutong hayop. Pagbalik ni Tito, saka na kami nagpaalam na uuwi na. Wala namang naghinala pero halata ang kaba namin dahil maya-maya ang dapa at tisod namin bago makarating sa balsa. Sabi ko kay Tio ay kaya na naming bumiyahe pa kabila nun. Pagkarating namin doon ay nag-alsabalutan na kami, Sir Seth. Mura ng mura si Enzo. Sabi ko naman ay kumalma siya.
Naniniwala ako na walang intensyon ng tiyuhin ko na masama pero kadiri talaga. Hindi kami nagbalsa pabalik. Doon kami dumaan sa barangay na yon. Meron kaming naabutang nagiinuman sa may tindahan. Nagtanong kami kung may masasakyan at sabi nila wala na. Tinanong naman namin kung baka may pwede kaming arkilahan pero kahit meron umano, kahit magkano ang bayad ay walang magsasakay sa amin. Baka daw maharang pa sila ng kabilang barangay. Mabuti na lamang at tsismosa ang matandang tinderang naroroon at napagkwentuhan na pala kami kanina. Sinabihan na lamang kami na kung ano man ang naranasan namin, ipagpabukas na namin ang uwi at siya na mismo ang hahanap na makakausap na magpapabayan at pantalan. Sasabay na rin daw siya kung okay lang sa amin noon. Pwede naman daw kaming makampante kung kamag-anak namin ang mga nasa kabilang sapa. Bumalik kami sa bahay ni tatay. At bagamat nakatulog ay kulang na kulang pa rin dahil pagising-gising kami sa takot na hindi kami ligtas sa lugar na yon. Mga pasado 4:00 nang makarinig kami ng tawag. Ito'y matandang tendera. Sabay na daw ba kami pabayan kasi mamimili din siya ng paninda nun. Wala kaming pagdadalawang isip na sumama nun. Gawa ng sarado pa rin yung bentahan ng tiket doon. Sumama na lamang kami sa kanya saglit. Sabi ng matanda, hindi niya daw masabi sa amin noong nakaraang gabi ang problema sa kadahilan ng ang mga aswang. Matatalas umano ang pandinig kapag gabi na. Mahirap paniwalaan kung narinig namin ito bago pa namin maranasan yon. Pero ang mga kamag-anak namin sa father's side, hindi sila tribo. Literal na aswang lamang ang iilan sa kanila. Merong tao, merong hindi. Pero namumuhay silang magkakasama. Kung ano man ang handaan na napuntahan namin, at kung ano man ang pagkaing hindi pinakain sa amin, at kung ano man ang nakita namin sa mga pagkaing ayaw ipakain sa amin, yun na ang kasagutan doon. Ito din umano ang rason kung bakit yung mag-inang dati ay nakatira doon sa lugar nila. Yung pangalawang pamilya ni tatay. Lumikas matapos mamatay si tatay. Dahil siguro hindi nila masikmura ang nangyayari doon. Kagaya ng sabi niya, hindi lahat aswang sa lugar na yon pero tanggap ng lahat yung pagiging aswang ng iba. May hahambing umano ang angkan ng aking ama sa mga kanibal o balbal o yung kumakain lamang ng mga patay na. Pero ang pinagkaiba lamang ay may pinapahid sila bilang ritual na nakapagbibigay sa kanila ng sapat na lakas, liksi, at galing sa pagsapit ng dilim. Nakakapagnakaw sila ng mga bangkay ng walang nakakakita o walang nakakaalam. Tinanong namin kung saan nila nakuha ang katawan. Ang sagot ng matanda, kung hinalughog pa daw namin ang bandang likuran ng mga kabahayan, malamang sa malamang, may makikita kaming mga bukas na kabaong na wala ng lamang bangkay. Sumama ulit yung pakiramdam namin nang marinig namin yun, Sir Seth. Na makauwi kami ng lungsod, nalaman ko na pinaghahanap na pala kami ng aming ina. Humingi ito ng tawad sa amin at hindi niya kami binalaan sa kamag-anak ni tatay. Hindi niya naman umano akalain na uuwi kami sa lugar nila dahil sa wala naman talaga kaming alam sa lugar na yon. Ang sinigurado ni nanay ay normal na tao si tatay. Siya nga pala, Sir Seth. Early 90s ito nangyari. At makalipas ang 10 taon, nabalitaan na lamang namin na namatay si Tio Roberto sa isang engkwentro. Sinugod umano sila ng mga armadong mga lalaki dahil sa alitan nun. Natingin namin, may kinalaman sa kanilang pagiging aswang.